ulat, panahon, pati na ang mga pinakabagong detalye tungkol sa Bagyong Auring. Ihahatid ng ating resident meteorologist ang ating ekspertong totoo. Ayan na po siya, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani, nasa na ba ang Bagyong Auring? Mike, nakalabas na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Auring at kaninang hapon matapos itong maglandfall dito sa Palawan bandang hating gabi. Sa ngayon, ang Bagyong Auring na may international name na Sonamu ay namataan sa layong 460 kilometers dyan sa timog kanluran ng Puerto Princesa City. Kumikilos ito patungong Southern Vietnam sa bilis na 20 kilometro kada oras. May lakas itong 75 kilometers per hour at bugsong umaabot na ng 90 kilometers per hour. Pero Mike, wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng bansa at ibinaba na rin ang lahat ng public storm warning signals. Okay, Mang Tani, kahit mawala na sa bansa yung Bagyong Auring na yan, magiging maulan pa ba? Ngayong, lalong-lalo na, ngayong tinatapos ng linggo o weekend. Mike, dito sa Metro Manila, magiging maaliwalas ang panahon sa weekend. Lalong-lalo na itong Sabado-Linggo, pero pagdating ng Lunes, bahagyang makakaranas tayo ng mga pagambon. Pero para doon sa mga nakatira po sa ibang bahagi ng bansa, ang payo po, huwag pa rin kalilimutang magdala ng payong. Dahil kasi sa hanging amihan, magiging makulimlim na may pagulan, lalong-lalo na dito sa may hilagang Luzon. Maulap din sa ibang parte ng Luzon at yan naman ay dahil sa low-level convergence. Dahil naman sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, posibleng makaranas ng mahina hanggang katamtamang pagulan ang malaking bahagi ng Visayas. Gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Davao Oriental at Compostela Valley. Samantala, mag-ingat po dapat ang mga mangingisda at maglalayag sa mga baybayin ng Hilaga at gitnang Luzon, maging sa kanlurang baybayin ng Katimugang Luzon. Matataas pa rin po kasi ang alon dyan. Mang Tani, ano ang balita doon sa kahapon na banggitin nyo yung posibleng sama ng panahon sa Karagatang Pasipiko, yung mga namumuong mga kaulapan doon, Mang Tani? Yes, Mike. Base doon sa wind map ng Weather Central, ito kasi yung nagbibigay ng taya o yung forecast kung ano yung posibleng mangyari. Bahagyang humina yung sirkulasyon na ating tinitingnan na kaakibat ng kumpol ng ulap na yan na nasa may Pacific Ocean. Ibig sabihin yan, bahagyang lumiit yung tsansa na mabuo ito at para maging isang low pressure area. Pero patuloy pa rin nating babantayan yung galaw ng kumpol na ulap na ito, lalong-lalo na ngayong weekend. At para sa karagdagang update sa ulat panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.